yon ng Nobyembre sa bahay sa Kalye Zapote. Tay, may gusto sana akong sabihin. Katatapos lang sa kolehiyo ni Lydia, kaya nagpapaalam na siyang magpakasal. 23 lang si Lydia. Malambing na babae, napakapuro, pero pinalilibutan ng kung anumang hiwaga. Napagkasunduan na ho namin ni Leonardo na magpakasal. Nagustuhan ko siya dahil tahimik. Madalas kaming manood ng sine, ng laro sa basketball. Sinong Leonardo yun? Tuwing gagabihin kami, lagi niya sinasabi, kailangan kong magpaalam sa itay. Agad siyang Si aalis. Leonardo ho, yung kaopisina ko sa bangko. Para magpaalam sa kanyang tatay na kahit saan kami naroon, uuwi siya sa Makati. Doon sa tinitirhan ng pamilya nila sa Zapote Street. Ginanong siya ng tatay niya. Bata ka pa, huwag ka nagmamadali. Ang sagot ni Lydia, Buntis ho ako. humawak sa ulo niya ang asawa ko. Sumakit siguro. Sinong Leonardo yan? Si Leonardo Manalansan ho. Leonardo Manalansan. Anong trabaho niya? Credit investigator ho siya sa bangko. Bakit ka pumayag? Kaya ka bang buhayin yan? Hindi nakasagot si Lydia. Matulog na kayo. Kinabukasan, mukhang liwayway. Sumuka ako sa banyo. Noong gabing yun, nakilala ko si retired Sergeant Pablo Carandang. Nakasisindak. Ilocano sa ugali. Akala mo, ang laking tao, ang tangkat. Mula ulo hanggang paa, mukhang alagad ng batas ng tatay. Puro kalamnan at sikmura at lakas. Nag-aapoy sa sigla ang buhay. Binisita kami ng Leonardo sa bahay sa Kalye Zapote. At sinabi ng Kinausap siya itay, ng mister ko. diretsuhin na kita. Wala pang boyfriend si Lydia na tumagal dito ng 10 minuto. Hindi ko sila kursunada. At sinasabi ko sa kanila yon. Tapos pinapaalis nila ito. May dalawang kondisyon si Mr. Carandang. Dapat daw mag-arbo yung kasal. Dapat akong magbayad ng 5,000 dote. Kako, empleyado lang ako sa bangko. Wala akong ganung kalaking dote. Nagkipit balikat ang mister ko. Walang dote, walang kasal. Apuradong nagdilihensya si Leonardo. 3,000 piso lang ang kinaya niya. Kawawa naman. Pumayag siya. Basta ang huling kahilingan niya, Pagkatapos ng kasal, sa bahay kayo titira. pinaliwanag niya na pinatayo raw niya ang bahay sa Kalye Zapote para ipamana kay Lydia kapag nag-asawa na ito. At hindi raw matiis ng inay na mawalay sa akin bilang unika iha. Ay, Gabi sa hardin ng itay. ayun ang setting. Pakending-kending. Walang ulo, nakanganga. Walang mata, nasisilaw. Alam mo ba ang sagot doon? Bulate. Oh. Hindi mo alam. Hindi alam ni Leonardo ang sagot. Hindi ko alam. Bulate. Walang ulo yan, pero puro bunganga. Walang mata, pero nasisilaw sa ilaw.
Akala mo siguro nasisira ng tuktok ko dahil nag-aalaga ako ng bulate, ano? Hindi ko gusto ang ginawa mo kay Lydia. Alin ho? Hindi ko gusto ang ginawa mo sa anak ko. Inaan mo sa mabilisan. Nakahawa ka naman ng bulate. Ikinasal sina Leonardo at Lydia noong ika-10 ng Setyembre 1960. Si Senador Ferdinand Marcos pa ang isa sa mga sponsor. Ang reception sa Selecta. Hindi ko matandaan kung masaya kami noon. Masaya siguro. Agad kong naunawaan kung bakit malihim si Lydia pagdating sa kanyang pamilya. Bilang unika iha, mahigpit na mahigpit ang inay at itay sa pagbabantay sa akin. Hatid sundo pa ako ng itay sa eskwelahan. Kung minsan, nakikipagsuntukan pa siya sa mga binata kapag napapatingin ng matagal kay Lydia o pag natatabi sa siksikang jeep. Sanay naman na ako sa bantay saradong buhay. Dating pulis ang itay. Siyempre may baril siya. Nang minsan may pinapahanap ang inay sa kwarto nila, nakita akong baril sa drawer. Alam mo ginawa ko? Umarap ako sa salamin. Tapos itinutok kong baril sa ulo ko. Bakit mo ginawa yun? Kung minsan, nalulungkot ako. Nag-iisa ako. Magkasama na tayo ngayon.